Good afternoon to you. Good afternoon din sa iyo, Karen. Nandito na nga tayo sa loob ng holding room kung saan hinihintay na President-elect to be Senator Noynoy Aquino Benigno Aquino III ang senyales kung kailan na siya dapat pumasok sa plenaryo para iproklama bilang President-elect. Ang namamataan ko dito sa loob ay ilan sa mga well-wishers, mga kaklase ni Senator Aquino. Nandito din ang kanyang magiging Executive Secretary na si Jojo Ochoa. Narito rin si Senador Chis Escudero. Isang malawak na holding room ito at may mga mesa para sa munting merienda na sinerve sa kanyang mga well-wishers. Sa ngayon ay kausap ng magiging President-elect natin si Jojo Ochoa at siyempre ang tumayong Chief Security niya na dati ring naging PSG ng kanyang ina na si General Bodet Honrado. Nag-uusap sila at mamaya ay makakalapit tayo. Pero kanina ay nakausap natin si President-elect to be at talaga namang siniguro niya na walang kusot ang kanyang barong. Dahil ayon kay Chris na dumaan dito bago pumuntang plenaryo, nagsuot muna siya ng ibang polo bago nagbihis sa barong na kanyang sinuot. Kung matatandaan mo, Karen, yan yung barong na ginawa ni JC Buendia na may burda na yung naging trademark ng kampanya na Yellow Ribbon, pero sa pinya ito ginawa. Ngayon ay lalapitan ko si Senador President-elect to be para lang hinga ng konting bigkas lang kung maaari sa ating mga kababayang. Humihingi na ng paumanhin, Karen, si Senador Aquino, pero kanina nga sabi niya ay excited siya sa araw na ito at sinabi din niya na naisip din niya ang laking ng problema na kakaharapin niya bilang Pangulo ng ating bansa. Sa kabila ng kanyang excitement na naramdaman ay siya naman ay nag-aalala din sa laki ng problema na kanyang kakaharapin. Ngayon ay lalapitan ko si Senador Chis Escudero na ang balita natin ay bibigyan daw ng special mention maya-maya ni Senador Aquino. Hindi naman. Good afternoon po, Senator Chis. Sa ating listeners, ka-viewers, magandang hapon din po. Si Karen po ang on board. Kayo'y natatangi na nandito sa holding room na piling-pilihan naging bisita ni President-elect to be Senador Aquino. Madaming titulo pa sa ngayon. Senator Chis. Nagkataon lang, Karen, says na kanina pa ako nandito sa office ni Speaker at kapag tumawag si Speaker, inabutan na lang namin sila dito. Ano naman ang sabi ni Senator Aquino sa inyo sa araw na ito? Anong mga kwento niya dito sa kanyang mga well-wishers? Hindi naman namin napag-usapan masyado. Alam ko lang bago yung sapatos niya. Maliban na lang kami yung pinag-usapan. At saka bagong gupit. Hindi ko napansin yan. Yung sapatos lang na presyo pa nga sa ilalim na pinapatanggal. Ganun na. Buti na lang pala, sir, napansin ninyo. Hindi naman. Siyempre, excited siya. At natutuwa siyang matatapos na rin yung lahat ng pagod at hirap nila na nagdaang mga buwan. At least nagkaroon ng pagbunga. Maraming pong salamat, Senator Chis. Ngayon, Karen, mamaya abangan na lang nila ng ating mga manonood sa TV Patrol ang mga kuha na natin dito sa loob ng holding room na tayo lamang ang napagbigyan makapasok rito habang inintay ni President-elect to be Benigno Aquino III ang kanyang proklamasyon. Karen? Maraming salamat. Exclusive po yan. Nasa loob ng holding room si Ces Orenya Drilon. Balikan natin. At partner, balik muna tayo sa joint session ngayon sa Kongreso. To be authentic and duly executed. The results of the canvass show, Mr. President, Mr. Speaker, to the Filipino people, that Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, gathering a total of 15,208,678 votes, with a lead of over 5,720,841 over the second placer, obtained the highest number of votes for president. On the other hand, Jejomar Cabawatan Binay obtained the highest number of votes for president with 14,645,400
574 votes with a lead of 727,084 votes over his closest rival. In the analysis, our people's faith, ideals, and aspirations are what keep the torch of democracy alive. Because when the lamp of democracy fades into the darkness, we begin to wonder, how great is that darkness? Let this be a reminder to us all, particularly to my colleagues in this august chamber, that our obligation as guardians of our beloved democracy should not stop in this historical canvassing. Let this experience teach us how we can improve our automated elections for 2013 and beyond through amendments to Republic Act 9369, otherwise known as the Automation Law. We can make the process more efficient by finding a system that would prevent a large percentage of null votes, as well as the safeguards given to election paraphernalia and equipment, thereby avoiding the situation of having loosely accounted machines and compact flashcards right after the elections. As the canvassing ends, our obligation and mandate to the Filipino begins towards the change we are all hoping and awaiting for. Mr. President, Mr. Speaker, the Joint Committee hereby recommends that Congress, as the National Board of Canvassers, approve the report of the Joint Committee and the resolution of both Houses number 1, declaring the results of the national elections held on May 10, 2010 for the office of the President and Vice President, proclaiming Benigno Simeon Cojuangco Aquino III and Jejomar Cabautan Binay as the duly elected President and Vice President of the Republic. I so move, Mr. President. The House Majority Leader, Arthur Defensor Sr. Kami mana? The Senate, the House, the Senate, and the House, in that order. Mr. Speaker. The Majority Leader is recognized for his sponsorship speech.